Mayroong dalawang klase ng solar setup. Una, ang grid-tied solar setup o kilala rin bilang on-grid solar setup. Sa setup na ito, ang kuryenteng nanggagaling sa solar panel ay direktang nagagamit ng ating mga appliances sa loob ng ating bahay. Mas mura din ang setup na ito dahil hindi na nangangailangan ng battery. Ang hindi lang maganda sa ganitong setup ay kapag nag-brown out ay wala ka ring kuryente. Ang pangalawang klase naman ay ang off-grid solar setup. At ito ang gagawin natin na isang off-grid solar setup. Na solar panel, dapat ang battery mo ay 100 ampere. Ito yung tamang ratio para ma-full charge ng solar panel ang battery sa maghapon. Kung 1:1 ang gagamitin natin na basihan, hindi nito kayang i-full charge ang battery sa maghapon. At hindi maganda sa battery ang palaging undercharge. Ang gusto ng battery ay palaging busog o full charge. Parang sa tao din, mahirap magtrabaho kapag laging gutom. Dito sa project natin ay gagamit tayo ng 50 watts na solar panel at 22 ampere na battery. At 10 ampere na PWM charge controller ang recommended na gamitin sa ganitong setup. Pero dito sa aking video ay gumamit ako ng MPPT charge controller. Pero hindi ito recommended sa maliliit na setup. Ginamit ko lang ito for demonstration purpose. At dito sa level ng ating charge controller, makikita natin yung kanyang capacity, maximum voltage input ng solar panel, maximum wattage input, depende sa voltage ng battery. Pala yung gagamitin natin na materyales. Yung battery, tapos yung kaprasong kahoy na pagkakabitan ng controller. Yung controller natin, fuse holder, mga tornilyo, mga wire connector. Yung solar panel natin ay walang MC4 connector, kaya kakabitan natin ng connector na MC4. Isosolder din natin yung connection para maganda yung daloy ng kuryente. Mga kasolar, dapat ay gumamit tayo ng MC4 connector sa connection ng solar panel natin. Dahil yung panel natin exposed sa araw at ulan dahil nasa labas ng bahay. So dapat yung connection natin ay waterproof para hindi siya kalawangin o kaya magkaroon ng corrosion. Ilalagay natin yung controller natin dito sa kapirasong kahoy para madaling mailagay o maikabit sa dingding ng bahay natin. Kasunod natin ikakabit yung ating fuse holder para sa fuse natin. Napakahalaga kasi ng circuit breaker o fuse sa ating solar setup. Dahil in case na magkaroon ng short circuit, yung fuse natin ang masusunog, kaya safe ang ating controller.
Sa mga malalaking solar setup ay DC breaker ang ginagamit. Pero tong setup naman natin ay maliit lang, kaya fuse na lang ang gagamitin natin, mas mura pa. Ang fuse natin ay ikakabit natin sa positive line ng solar panel at ng battery. Ito naman yung fuse holder para sa battery natin, positive side. So may nakalagay naman na sign dito, positive, positive. Ang positive natin palagi ay kulay pula at yung negative ay kulay itim. Lalagyan din natin ng fuse holder yung load side natin. Ang kasunod naman nating ikakabit ay ang wire papunta sa solar panel. So unahin natin yung sa negative side. Siguraduhin natin na hindi muna nakasaksak o nakakabit yung connection papunta sa solar panel. Dahil kahit kaunting liwanag lang, ang solar panel ay nakakapag-produce na ng kuryente upang maiwasan natin ang short circuit. Sunod nating ikabit yung linya ng positive side. Siguraduhin natin na hindi nakakabit ang fuse. Kasunod nating ikakabit ang wire papunta sa ating battery. Ang una nating ikakabit ay ang sa controller side, bago natin ikabit yung sa battery side. Mas maganda kung gagamit tayo ng mga terminal lugs at isosolder natin yung ating wire para hindi buhaghag yung hibla. Kasunod naman nating ikabit yung sa battery side. Siguraduhin natin na hindi nakakabit ang mga fuse bago natin i-connect ang battery. Tapos i-double check natin yung connection ng ating mga wirings kung hindi maluwag, kung hindi ba nagkapalit yung positive at negative bago natin buhayin ang ating controller. Sa pagta-turn on ng ating charge controller, ang una nating ikakabit ay ang fuse para sa battery, bago natin i-connect ang fuse ng solar panel. So yan mga ka-solar, pansamantala muna nakalagay dito sa may gilid ng bintana para matesting. So i-connect natin yung fuse ng battery side.
Yung solar panel natin nandito sa labas, ayan, nakapatong sa aircon. So mainit ngayon, magandang mag-testing, tama-tama. So tingnan natin, kabit natin yung fuse. So ayan, tumaas na yung voltage nya. So yan, nagbi-blink na yung arrow, nakikita natin. So ibig sabihin niya, nagcha-charge na yung controller. So kasunod nating testingan yung para sa load niya. Yan, kabitan natin ng fuse saka ng wire. Testing tayo ng ilaw. Ayan, kabit natin yung fuse. Tapos turn on natin yung switch. Ayan, umilaw na siya. Success mga ka-solar. Mga ka-solar, ang ating bulilit solar setup. Kaya nito magpailaw ng 3 pirasong LED bulb sa loob ng 8 oras. O 1 pirasong DC electric pan sa loob ng 13 oras. Sa setup na ito ay maaari tayong gumastos na humigit kumulang sa 5,000 piso.